Simulan natin sa bet ng mga bagets. Looking at the importance of reading interest among adolescents. Sabi nga ng matatanda, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kapag gusto natin na isang bagay, pinititiyagaan natin ito. Anumang gawain ay nagiging madali kung ito ay gusto natin. At sa pagtuturo ng pagbabasa, kailangang gusto natin, alam natin, ang gusto nating ituro sa mga bata. Mahalagang alam natin ang gusto ng mga mag-aaral upang maturo natin silang mabuti. Ano ang gusto ko? Kailangang suriin natin ang kanilang reading interest. Check their reading interest. Sa pagbabasa, sinusuri din natin ang kanilang mga interest upang matutulungan sila sa pagbasa at lumalim ang ating ugnayan sa kanila. Ano pa ang gusto nilang basahin? Narrative, expository, fiction, non-fiction. Ano ba ang gusto nilang tema? We also build relationships knowing their reading interest. Yung malaman natin ang alam na at hindi pa nila alam, ang gusto nila at ang hindi nila gusto, ay makakatulong sa ating paghahanda ng pagtuturo sa kanila. Makakatulong ang datang ito upang maging ganda at matibay ang ating ugnayan sa kanila at mapukaw ang kanilang hilig sa pagbasa. We have to build relationships knowing their reading interest. Alam naman nating hindi madaling hulihin ang loob ng ating mga bagets. Iba din talaga kung may connect tayo sa ating mga estudyante. Reading interest, connection, motivation. Makakatulong ito sa kanilang motibasyon at hilig na malaking tulong sa pag-unawa nila sa anumang kanilang binabasa. Yayaman ang nakatakda nating kurikulum kung isa sa alang-alang natin ang kanilang interes. Dagdag pa sa interes at connect, ang ramdam nila ang teksto upang maging mas mabilis ang comprehension. Reading interest and reading comprehension are connected. Reading connection is very important also. Malaking tulong ito para mahikayat sila na magbasa at maunawaan nila ang anumang kanilang binabasa. Tandaan natin na nawiwili ang mga estudyante sa mga tekstong gusto nila dahil may connect ang mga ito sa buhay at karanasan nila. Higit nilang mauunawaan ang mga babasahing may koneksyon sa kanilang buhay. Hanapin natin ang mga connect sa ating mga bagets. Ito ang galaw edukampiyon ko. Ano ang sayo? Paano rin tutulungan ang mga bagets na magbasa? Madalas kasi, akala natin hiwalay ang reading sa ibang bagay. Sometimes we teach reading in isolation. Yung parang wala siyang kaugnay. Sa katunayan, reading is related to listening, speaking, writing, viewing, and presenting. Pero para tunay nating maturuan ang mga batang magbasa, ano nga ba ang makakatulong sa atin? Lalo na sa mga adolescents. Siyempre, turuan natin sila ayon sa tipo ng tekstong binabasa nila. Narrative text ba o expository text ang babasahin natin sa klase? Kung narrative o kasalaysay, may niyan, o yung expository,
o naglalarawan, nagpapaliwanag, mahalaga na alam nila ang daloy. Kwento ba ito? O pagpapaliwanag? Kung naratibo, pwede nating suriin ang plot. Saan ba ang aksyon o dundo ng kwento? Ano ba ang tema at aral nito? Mahalaga na alam natin ang conflict at resolution. Mahalaga na alam natin kung ano ang simula, ang gitna, at wakas ng kwento. Kung expository, mahalaga ang outline o ang balangkas. Hindi ba maiintindihan ng mga bata? Turo natin silang hanapin ang main idea. Ano yung mga subtopics, mga supporting details. Ito ba ay cause and effect, problem solution, o sequential, paragraph. Ang mabuting gawin natin ay yung maglaan tayo ng oras na tulungan silang maintindihan ang anumang teksto. Turuan natin sila ng mga estratehiya o diskarte sa pagbabasa ng anumang uri ng teksto. Ituro natin kung paano magbasa ng iba't ibang uri ng teksto, kwento man, balita, o anumang artikulo. May mga reading strategies sa bawat genre o tipo ng teksto. Sikapin nating turuan silang bumasa ayon sa tekstong hawak nila. Hindi lahat ng babasahin ay kwento. Akayin natin sila sa mundong iba't iba ang teksto. Ituro natin ang estratehiya, ituro natin ang diskarte. Ito ang galaw, edu kampiyon po. Ano ang sayo?